Hi guys! So, pag-uusapan natin ngayon ang pag-ibig. So, ang daming nasa isip natin or definition tungkol sa pag-ibig. At naalala ko pa yung nung high school ako ay meron akong mga slam note at mga definition. What is love for you? Mga ganon-ganon. So, nabalikan ko lang. Pero ang Bible ay merong definition. Sa 1 John 4 verse 8, ang sabi diyan, God is love. Aba, sabihin nyo naman na hindi yung ganung love. Hindi na yung romantic na love. Yun ang gusto naming marinig. Okay, sasabihin ko lang po sa inyo. Lahat ng true love, yung pag-ibig ng mga magulang sa kanilang anak, yung pag-ibig ng mga magkakaibigan, yung pag-ibig ng girlfriend at boyfriend, yung true love na yan, lahat ay galing sa Diyos. Kaya, God is love. Ngunit, meron ako mga naririnig or ano yung mga ka-chatmate ko or ka-textmate ko at 1 week ago, 3 days ago na in love na ako. Abay, ating alamin yan kung love ba yan or hindi. Kung ang Diyos ay gumawa ng love, si Satan naman ay gumawa ng counterfeit. Yun ang infatuation. Ngayon, paano natin malalaman kung yun ay infatuation or love? Infatuation is ruled by feelings, but love's feelings are ruled by principle. So ano daw? Ang infatuation ay laging nakasalalay sa kanyang nararamdaman. Halimbawa, pag masaya siya, kikiss, ihahag. Pero, kinabukasan, dahil hindi maganda ang kanyang feelings, yung kiss nagiging kick, at yung hug ay nagiging hug pa. So, yun. Infatuation is ruled by feelings, but love's feelings are ruled by principle. Infatuation is blind, but love sees and examines. So, kung nakikita mo na ng iyong partner, yung sweetheart, may ka-chat na iba na hindi maganda, may mga ka-text na o di kaya nagdodroga, lasinggero na sinasaktan ka na, pero palagi ka pa rin nakikinig at sinasamahan. Hindi po yun love. Yun ay infatuation. Bakit? Ang sabi sa 1 Corinthians 13 verse 4, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always persevere. So yun ang sinabi sa Bible na 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. At ang sabi sa verse 8, love never fails. Sunod, infatuation is in a hurry, but love takes time. So laging nagmamadali ang infatuation, samantalang ang true love ay naglalaan ng panahon. Parang kung gagawa ka ng isang bahay or bahay-bahayan, pag gumawa ka ng isang bahay-bahayan, napakasaglit lang. Isang araw or isang oras. Pero pag gumawa ka ng isang bahay, kailangan ito ng panahon, linggo, buwan. Dahil kailangan patibayin ang pundasyon. Kaya, pagdating ng bagyo, yung bahay-bahayan, pag naulan, nababasa ka doon. Pag humangin, natatanga yun. Samantalang ang bahay ay matibay. Ganun din ang love at infatuation. Dahil ang infatuation ay nagmamadali. Samantalang ang love, it takes time. Sunod, infatuation is obsessed with externals, but love is concerned
with internals. Pag nakakita tayo ng isang gwapo, macho, ang ganda ng forma, o di kaya sexy, napakaganda ng buhok, sasabihin agad, abay, in love na ata ako. Hindi. Yan ay infatuation. Dahil ang infatuation is obsessed with externals. Kaya lang, kung ako ay magkaroon ng boyfriend, girlfriend, bas ganito, ganyan, ganyan. Hindi ganon ang pag-ibig. Parang si Samuel, nung namili na siya ng hari sa Israel, nung tiningnan niya mga kapatid ni David, sabi niya, Panginoon, baka ito na. Kasi ang ganda ng tindig. Bagay na isang hari. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong tingnan ang labas na anyo, kundi tingnan mo ang puso. Kasi ang Diyos nakatingin lagi sa puso. Dapat ganun tayo kung pumili. Dapat tinitingnan natin ang character kaysa pag-uugali. Pero, kung maganda ang character, o gwapo, maganda ang character, matatakotin sa Diyos, abay, biyaya yun. Next, infatuation is childish, but love is mature. Ito yung mga iniisip lang yung kung ano ang meron ngayon. Hindi iniisip nila ang kinabukasan or ano ang parating na bukas. Kaya, pag nagsaya, hala, todo bigay. Ganun-ganin lang. Hindi na iniisip kung ano ang bukas. Hindi ganon ang love. Laging mature. Kaya, sabi ng iba, kailan ka ba maging mature? Abay, hindi love yun. Next, alam nyo ba, na nung unang panahon, merong isang tao na nagpakita o nag-demonstrate kung ano ang tunay na pag-ibig. At yun ay si Jesus Christ. Pinakita niya kung ano ang tunay na pag-ibig. Pinagaling niya ang may sakit. Kinakausap niya yung mga walang kumakausap. Kinakaibigan niya yung mga walang kaibigan. O hindi ka kaibig-ibig, iniibig niya. Tumatawa siya kasama ang mga nalulungkot. Pinasaya niya ang mga malulungkot. Lalong-lalo na yung mga taong walang lumalapit siya. Pinakita niya kung ano ang totoong pag-ibig. Ngunit, meron pang eksena na napakaganda. Isang gabi, sabang siya ay nagpipray, nilapitan siya ni Satanas at sabi, bakit hindi ka nalang bumalik sa langit? Dahil, itatraidor ka lang naman ni Judas. Ididinay ka lang naman ni Peter. At lahat ng tao na yan na makasalanan kung saan ibigay-bigay mo ang buhay mo, curse ka lang yan. Hindi yan matutuwa sa gagawin mo. Bumalik ka na lang sa langit. Pero dahil sa pag-ibig, hindi niya pinakinggan ang mga bagay na iyon. Kaya dahil sa pag-ibig, ikaw at ako ay mayroong kaligtasan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bago natin isipin o bago natin i-enjoy or namnamin ang binigay niya na feelings, yung true love sa atin, sana'y huwag natin kalimutan na mayroong isang tao na nagpakita kung ano ang tunay na pag-ibig. At yun ay si Jesus Christ. Magandang araw po. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my
is worth the living just because it is. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, with pain, and then as the